Nagsimula ang kwentong ito 45,000 years ago, sa isang malalim na gabi. May isang pamilya na nagpapahinga at sinabi ng isang lalaki sa asawa niya na kwentuhan ito ng istorya. Ginawa iyon ng babae pero hindi iyon nagustuhan ng lalaki. Nagkukwento ang isang lalaki na si Odal sa batang lalaki na si Heron. Nakikinig ng maigi si Heron. Habang nagkukwento si Odal ay may nanggulat sa mga bata. Nagulat ang mga ito at tumawa. Dumating ang umaga at nagpasya na sila maglibot. Inamoy ng babae ang kapiranggot na kahoy at tinangkang kainin. Nakita ito ng lalaki at pinigilan niyang kainin ng babae ang kapiranggot na kahoy. Nakita nila si Heron sa malayo at sinigawan ito ng lalaki na aalis na sila. Kinuha nila ang mga gamit nila at nagpatuloy na maglakbay. Nakita nila ang mga bundok mula sa malayo. Sinabi ng lalaki kay Heron na doon sila pupunta at paghaharian nila ang lupain na iyon. Inabot na sila ng gabi at nagpahinga ulit sila. Dumating na ang umaga at nagsimula silang maglakbay ulit. May nakita silang isang mababaw na bangin. Dalawang lalaki ang pumunta doon para tignan. Nakita nila na basa ang mga dahon doon, inamoy ito ng lalaki at nagpatuloy. Nakita nila ang isang patay na hayop. Wala na itong mga laman at buto-buto na lamang ang natira. Hindi nila ito pinaalam sa ibang kasamahan. Nagdugo ang pantalon ng babae, hinawakan niya ito at inamoy. Hinugasan ng babae ang pantalon nito. Kinuskus ito sa tubig. Dumating na naman ang gabi at magbabantay ang mga lalaki. Habang ang babae ay natutulog. Kumuha ito ng isang patalim dahil nag-iingat na din ito. Dumating na ang umaga at nakarating na sila sa mga bundok. Malalim ang hamog doon. Nagtatakbuhan ang mga bata. Isang lalaki ang nakarinig ng boses ng kanyang anak na si Heron. Ito ay si Adam. Binalikan niya ito para hanapin. Tinawag ni Adam ang kanyang anak. Biglang sumulpot ito sa likod niya at pinagalitan ni Adam si Heron. Iyak na si Heron. Nakalagpas na sila sa mahamog na bahagi ng bundok. Sinabi ni Adam na kailangan nilang mangaso. Naghanap sila at naglibot-libot. Dumating na ang gabi at bumalik na ang dalawa kung saan nagkampo ang iba nilang kasamahan. Buntis ang babae at tila manganganak na ito. Nahihirapan na ang babae. Isang lalaki ang nagsabi na kailangan ito ng makakain. Nagalit si Adam dahil nagpapanik na ang lahat. Sumigaw si Adam. Isang babae ang lumayo sa kampo nila. Sinundan ito ni Adam at nakipag-usap dito. Isang sigaw ang kanilang narinig. Nagmadaling bumalik si Adam at ang babae sa kampo. Narinig nila na may kakaibang nilalang na malapit at umaaligid sa kanila. Natatakot ang lahat. Naghanda si Adam at ang iba ng mga panglaban. Patuloy sa pag-aligid ang mga kakaibang nilalang hanggang sa namakuha ng mga kakaibang nilalang si Heron. Sumigaw si Heron at tinangkang sundan ni Adam si Heron, dahil anak niya ito pero pinigilan ito ng mga kasamahan niya at sinabi na hindi siya pwede sundan iyon hanggang hindi nag-umaga dahil delikado. Kaya naghintay sila na mag-umaga. Nagalit si Adam. Nag-umaga na at nagpatuloy silang maghanap kay Heron. Tumakbo sila at nakita nila ang damit no Heron. Kinuha ito ni Adam at may itim at malagkit na bagay sa damit nito. Inamoy ito ni Adam. Nagpatuloy pa sila sa paghahanap hanggang sa nakarating sila sa kagubatan. Sinabi ng lalaki na hindi sila pwedeng pumasok doon pero nakasalalay ang buhay ni Heron. Kaya hindi nagdalawang isip si Adam na pumasok sa kagubatan na iyon. Nakita ni Adam ang mga kahoy na may itim na malagkit. Sinundan niya ito pero napapagod na ang mga kasamahan ni Adam, kaya sinabi ni Adam na kailangan nilang magpatuloy. Tumakbo sila ng tumakbo. Sinusundan ang mga marka at si Adam. Hanggang sa nakarating sila sa isang pugad. Ito ay ang pugad ng kakaibang nilalang. Nadapa ang isa sa mga kasamahan ni Adam. Sumigaw ang kakaibang nilalang at tumakbo sila papalayo. Habang tumatakbo sila ay nakita ito ni Adam. Tumakbo sila hanggang sila ay huminto. Tinanong si Adam ng isang lalaki. Huminto sila dahil maggagabi na at hindi sila makakalabas ng kagubatan, kaya nag-utos si Adam na magsindi ng apoy. Nagsisindi na ang babaeng apoy, pinagbabangga ng babae ang dalawang bato hanggang sa dumating na ang gabi, at nakapagsindi na sila ng apoy.
Sinundan sila ng kakaibang nilalang at umaaligid ito sa kanila. Nagsalita ang babae at sinampal ito ni Adem, natumba ang sa damuhan. Natumba din ang lalaki. Inatake ni Adem ang kakaibang nilalang at sinundan ito. Napunta si Adem sa madilim na bahagi ng kagubatan, pawis na pawis ito at natatakot. Inatake si Adem ng kakaibang nilalang, humingi ito ng tulong sa kasamahan nila. Patuloy sa pagsigaw si Adem. Pinuntahan ito ng kasamahan niya at nakita ito na sugatan na at labas na ang mga lamang loob. Sinabi ni Odal na hindi na maisasalba si Adem. Kailangan na itong patayin ng tuluyan. Hindi ito kayang gawin ng lalaki kaya ang babae na lamang ang gumawa nito. Tinusok nito ang puso ni Adem ay dahan-dahang tumigil ang paghinga nito. Namatay na si Adem. Kailangan na ng pagkain ng asawa ni Adem. Tumingin sila sa bangkay ni Adem, tumayo ang babae, at kumuha ng kapirasong karne sa katawan ni Adem at niluto nila ito at kinain. Dumating na ang umaga at nagpatuloy sila sa paglalakbay tumakbo sila, ngunit bumalik din sila kung saan ang kinaroroonan nila. Nakita nila ang bangkay ni Adem. Napagtanto ni Odal na ang babae ang nagdadala ng malas sa kanila, kaya kinuha nila at pinilit nila itong dalhin sa kakaibang nilalang. Pinigilan ito ng lalaki, ngunit naitulak ito ni Odal. Nauntog ito sa bato at nawalan ng malay. Nagpupumiglas ang babae hanggang sa madala ito nila Odal sa pugad ng kakaibang nilalang. Nadoon ang kakaibang nilalang at pinagmamasdan sila. Sinipa ng babae si Odal, natumba ito at nakawala ang babae. Tumakbo ang babae papalayo sa kanila. Tinayo ng kasamahang babae si Odal. Sumigaw ang kakaibang nilalang kaya natakot sila. Kumuha ng kahoy panlaban ang babae at sinaksak naman ni Odal ang babae sa tagiliran, natumba ang babae. Sumugaw si Odal at inaalay ang babae sa kakaibang nilalang. Hinawakan ng babae ang paa ni Odal at natumba ito. Natusok ng kahoy ang tuhod ni Odal kaya nasaktan ito at natumba. Sumigaw sa sakit si Odal. Narinig ito ng babaeng tumatakbo. Nagpahinga ang babae dahil malalim na ang gabi. Nung gabing iyon ay may isang aurora sa kalangitan. Nagising na ang lalaki at hinanap ang babae. Dahan-dahan itong naglalakad dahil baka marinig ito ng kakaibang nilalang. Nakahiga si Odal sa pugad ng kakaibang nilalang. Kinakabahan ito at hindi normal ang paghinga. Dumating na ang umaga at nagising na ang lalaki, nakita nito ang pugad ng kakaibang nilalang. Kaya pinadapa ito ng babae. Nakita nila kung paano patayin si Odal ng kakaibang nilalang. Sumipol ang babae at umalis. Inikutan niya ang kakaibang nilalang. Nakuha naman ng lalaki ang atensyon ng kakaibang nilalang kaya papalapit na ito sa kanya. Inatake ito ng babae at natanggal ang maskara ng kakaibang nilalang at nakita nila na ito ay isang tao din. Sumigaw ito at tumakbo papalayo, sinundan nila ito hanggang sa nakalabas na sila ng kagubatan. Tumakbo ang kakaibang nilalang patungo sa mga bundok. Sinabi ng babae na sundan nila ito pero pagod na ang lalaki at hindi na nito kayang tumakbo pa. Nagpahinga sila malapit sa isang ilog. Nag-usap sila doon. Sinabi ng babae na kailangan nilang sundan at kunin ang pamamahay ng kakaibang nilalang na iyon. Kaya inakyat nila ang bundok kung saan nagtungo ang kakaibang nilalang. Nakarating na sila doon at nakita nila ang mga kuweba at pinasok na nila ito. Madilim ang kuweba at dahan-dahan silang naglalakad papasok. Makitid na ang daan sa loob ng kuweba. May narinig ang babae na tulo ng tubig. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isa pang butas, pinasok niya ito. Masukal ang butas na iyon. Malakas din ang kulog at mga kidlat. Dahan-dahan ang paglalakad ng babae. May narinig itong mga yapak sa likod niya, kaya hinandan niya ang kanyang patalim. Inatake siya ng isang lalaking matipuno. Sinakal niya ang babae at nagpanggap ang babae na hindi na ito makahinga kaya tinigil na ng lalaki ang pagsakal. Kinuha ng babae ang kutsilyo at sinaksak sa liig ang lalaki. Naghahabol ng hininga ang lalaki. Tumulo ang dugo nito. Narinig naman ng kasamahan ng lalaki ang sigaw ng babae. Kaya pinuntahan niya ito, masukal ang dinaanan ng lalaki. Nagpatuloy ito sa paghahanap sa babae hanggang sa maabutan ng lalaki ang sinaksak ng babae sa liig. Nag-aagaw buhay na ito, kaya tinuluyan na ito ng lalaki. Nag-alinlangan pa niya itong patayin. Tinusok niya ito sa puso at namatay ito. Nagpatuloy na ang babae sa paghahanap sa kakaibang nilalang.
Nakita nito ang pinakapugad ng kakaibang nilalang. Nakita ng babae ang damit ni Heron. Nakita niya doon si Heron na nakahiga. Ginising niya ito at nagulat si Heron. Dumating na ang kakaibang nilalang. Ang nilalang na ito ay tao din kagaya nila. Nagtangkang itong atakihin ang babae pero nakakuha ang babae ng isang kahoy na may apoy sa dulo. Takot dito ang kakaibang nilalang na iyon. Nakarating naman ang kasamahan ng babae sa kinaroroonan nito. Nakita ito ng kakaibang nilalang na gaya din nila. Pinukpok ito ng kanyang armas at namatay ang lalaki dahil nahiwa ang ulo nito. Nakita ng babae ang mga kahoy at ang tinutulugan ni Heron at sinunog niya ito, nagkaroon ng usok ang loob ng kuweba. Nakakita ang babae ng butas palabas ng kuweba at pinaakyat niya doon si Heron. Mabagal ang pag-akyat ni Heron dahil masukal o masikip ang butas na iyon. Napupuno na ng usok ang kuweba at nahihirapan na silang huminga. Nakalabas na si Heron at sumunod naman ang babae, at sinubukan naman lumabas ng kakaibang nilalang ngunit hindi ito kasya, dahil sa damit nito, kaya kalahating katawan na lamang nito ang nakalabas, tinatawag ng kakaibang nilalang ang pangalan ni Heron. Tinulungan ito ni Heron, nagulat ang babae. Hindi ito mailabas ni Heron dahil kulang ang kakayahan niya. Lumapit ang babae at pinukpok sa ulo ang kakaibang nilalang at namatay ito. Umiyak si Heron at sinabi na masamang tao ang babae. Hindi niya dapat ginawa iyon dahil pinakain at pinainom ng kakaibang nilalang na iyon si Heron. Inatake ni Heron ang babae at sinaktan ito habang umiiyak. Ginantihan ng babae si Heron hanggang sa tumigil ito at kumalma. Hinanap ni Heron ang ama niya pero sinabi ng babae na patay na ito at ang pumatay dito ay ang kakaibang nilalang na iyon. Sa bandang huli si Heron at ang babae na lamang ang natirang buhay at dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.